someone shared a story, medyo corny po ito, pero share ko na rin po sa inyo. Okay lang po ba yon? At least kung di kayo matawa, inunahan ko na kayo, medyo corny. Yeah? Kung matawa ng konti, nadala sa kwento. Okay? Meron po nagkwento sa akin na nung maliliit pa daw sila at hirap na hirap sa buhay, naranasan po nila ang mag-ulam ng disabog. Nakapag-ulam na ba kayo ng disabog? Yung isinasabog yung asin sa ibabaw ng kanin. Tama? Kami po, naranasan namin yung kape sabaw. Hanggang ngayon, pag namimiss ko, kape-kape lang, sinasabaw na namin yun. At ang sabi po sa kwento, nung nakapagtapos po sila ng pag-aaral at may magandang trabaho na, ang sabi po, sako-sako na daw po na asin ang kanilang binibili. Tignan nyo, may nangingiti sa inyo. So, nadadala po ng kwento, no? Ang lesson po doon, parang walang pagbabago. Tingnan mo yung katabi mo, kung may pagbabago ba o wala pa rin pagbabago. Sabihin mo, mag-try ka naman ng iba. No? Pinagpala ka ng Panginoon, baka pwede namang ibang ulam naman. Amen! Ang lesson po sa atin ngayon, ang message po ng Panginoon ay pagbabagong buhay. Pakisabi po, new life. Sino po dito, nasabihan na kayo na hindi ka na magbabago? Ikaw, hindi ka na magbabago. Sino dito nasabihan na pagputi ng uwak, magbabago yan? Pag sinabing pagputi ng uwak, medyo imposible. Kasi ang uwak talagang itim Itim po yan Sino dito nasabihan na ng ex niya, na ang sabi ng ex mo, balikan mo ko pag nagbagong buhay ka na. Huwag ka na magtaas ang kamay. Alam niyo po, sino man po ang nagsabi sa atin na hindi na tayo magbabago, nagkakamali po sila. Sapagkat naniniwala tayo na kaya po tayong baguhin ni Kristo. Jesus can change us. Jesus can give us new life. And nothing is impossible with Him. Pakisabi nga ng dahan-dahan sa katabi mo, yung pinipisil-pisil mo pa, may pag-asa ka pang magbago. Magbabago ka pa. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen! Kung hindi sila naniniwala na magbabago ka, maniwala ka sa Diyos, kaya kanyang baguhin. Kung hindi ka rin naniniwala na pwede ka pang magbago, maniwala ka pa rin sa Diyos. Kaya kanyang baguhin sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga binago ng Panginoon, sa mga pinagaling ng Panginoon, purihin po natin ang Diyos. Sapagkat sa sarili lang natin, hindi natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Pero sa biyaya at awa ng Diyos, binago po tayo ng Panginoon. Taas nga po ang kamay. Hindi ka perfect, pero alam mo, binago ka ng Panginoon. Taas nga ang kamay ng mga binago na ni Kristo. Ayan. Pwede ba natin ipalakpak yung mga kamay na yan? Para sa Panginoon. Ito po ang magandang balita. Ang Diyos ay Diyos na nagbabago ng buhay. Ang mabuting balita na gusto po natin i-impart sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, maging po sa ating YouTube channel. Jesus can change us. And nothing is impossible with Him. Amen. 2 Corinthians 5:17, basahin nga po muna natin ang malakas. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya't ang sino man ang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya'y bago na, sabi po ng salita ng Diyos. Ano nga ba ibig sabihin ng ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo? Anyone is in Christ. Ano nga ba ibig sabihin niyan? Sa Tagalog po, ang ibig po sabihin niyan,
Ikaw na nakipag-isa sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ikaw na nakipag-isa sa Panginoon. At ang pinaka-perfect example dito, alam niyo kung ano, ang pinakamagandang halimbawa ng pakikipag-isa kay Kristo, kasal. Wedding. Sino po dito ang naikasal na? Sino dito ayaw pang magpakasal kasi katwiran niya, ayoko pang magpasakal. Kung talagang mahal mo siya, handa kang magpasakal. Amen. Handa ka, ibig sabihin, handa mong gawin ang lahat. Handa mong i-honor siya. Handa mong sundin ang salita ng Diyos para sa pag-aasawa. Amen. Ang ibig po sabihin ng pakikipag-isa kay Kristo, parang pagpasok yan sa kasalan, pag-iisang dibdib. Kamakailan po, meron po akong ikinasal, sabi po, siya daw po ay kasama sa cast ng Batang Quiapo. Yan, ewan ko kung napapanood niyo po. Gusto ko sanang sabihin, ako ay batang balik-balik. Kasi po yung Quiapo, pag pumunta ka sa Quiapo, may mga jeep po dyan, balik-balik Quiapo. So, taga-balik-balik po kami. Kaya batang balik-balik po ako. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nandito ngayon ang mga batang lote. Malakas po ng palakpak! Hallelujah. Ayun, may mga taga-batang bypass nakikita ko sa dulo. Ayan, purihin din ng Diyos. Amen. Ang pakikipag-isa kay Kristo, parang kasal po ito, parang kasal. Kung naghahanap kayo ng magkakasal sa inyo, solemnizing officer, wedding officiant, yung gusto nyo, libre lang, walang bayad, kausapin nyo po kami, tutulungan po namin kayo. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay parang kinakasal ka sa Kanya. Iwinawaksi mo yung dati mong buhay. At niyayakap mo yung bagong buhay. Parang sa kasal, pag nagpakasal ka, iwawaksi mo yung buhay ng pagiging single. Tama po ba sa mga married dyan? Kung hindi mo pa kayang iwanan yung buhay binata, yung pagiging buhay binata, mahihirapan ka pumasok sa marriage. Nasusundan? Kasi pag may asawa ka na, tatalikuran mo na yon. Kaya nga po, ang sabi po ni Brother Charlie, yung mga kinakasal sa kanila, parang nakaitim na suit. At yung nakaitim na suit, kadalasan makikita mo yan doon sa mga inililibing sa funeral service. Kasi ang sabi po niya, once na ikinasal ka, para kang mamamatay ka na sa dati mong buhay. Ayaw mo na yung buhay ng binata o dalaga. Ang gusto mo, buhay na kasama siya sa pagtatayo ng isang pamilya na maglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi pwede na may asawa ka na pag yung style mo para kang binata na addict ka pa rin sa online gaming. Hindi po pwedeng ganyan. Marami na po kaming na-encounter ng mga naghiwalay kasi yung lalaki po, addict na addict sa online gaming. Kaya kung ikaw, kabataan, mag-aasawa ka, iwanan mo yan. Mag-focus ka sa pagpapaayos, pagtitindig, pagtatayo ng isang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Tayo ay bayan ng Diyos, tao ng Diyos, tayo ay mga anak niya. Purihin po ang Panginoon. Naalala ko po, meron pong kanta ang Shalom. Ang mga singers na ito ay galing sa Muntinlupa, mga dating bilanggo, mga tao na salbahe, mga tao na kriminal pero binago po ng Panginoon. Mga tao na halangang kaluluwa, mga tao na mapaggawa ng masama pero binago po ni Kristo. Ito po yung kanta nila. Kung alam niyo po yung kanta na yan, pwede niyong sabayan. Ang sabi po dyan,
maraming nabigo na kami ay baguhin. Magulang, kapatid, babaeng tinatangi. So, kita nyo po, no? Marami daw nabigo. No, hindi daw po sila nabago ng simbahan, hindi sila nabago ng relihon. May mga tao po, halos lahat na ng relihon pinasok, pero wala pa rin pagbabago. No, pati daw yung babaeng tinatangi. Ano ibig sabihin yan? Kahit po yung babaeng nagmamahal sa kanya, hindi pa rin siya nabago. Ano pa po sabi ng awit? Magulang, kapatid, pati magulang, no? Yung nanay siguro, tatay, talagang lagi siyang sinesermonan. Pero walang pagbabago. Na kay Kristo ang pagbabago. Amen. Tuloy natin. Maging ang simbahan o ang bilangguan, nabigo kami gisingin sa katotohanan. Subalit nung kami nga ay hipuin, kamay ni Jesus na naghirap para sa atin. Ang pagbabagong totoo ay dumating sa bawat buhay ng isa sa amin. Kami isang dakot ng kanyang himala. Hallelujah. Tunay na ang Panginoon nagbabago ng buhay. Hindi ka kayang baguhin ng simbahan, ng girlfriend mo, ng asawa mo, hindi ka kayang baguhin ng magulang mo, ng mga kapatid mo, o kahit bilangguan. Akala natin pag nabilanggo, bumabait. Marami pong nabibilanggo, lalo pong nagiging masama. Sino po ang nagbabago ng buhay? Pakisigaw po, Jesus Christ. At kung si Jesus Christ nasa puso mo, nasa iyo ang pagbabagong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung mas malakas. Ang sabi po ni PRD, change is coming. Change is coming. Ang sabi po ni BBM, bagong Pilipinas. Yan ang lagi niya sinasabi, bagong Pilipinas. Pero ano po ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kung wala ako sa puso nyo, kung wala ako sa buhay nyo, wala kayong magagawa. Kahit pilitin mong magbago, kahit pilitin mo yung sarili mo baguhin, kung wala daw ang Panginoon sa atin, hindi daw natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Sino po pwede magsabing amen? Amen po. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Pero salamat sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, salamat sa Diyos. Binago niya buhay ko. Binago niya buhay mo. Amen! Ano po ang nakikita natin sa larawang ito? What can you see on this picture? A baby girl. Cute. Napaka-cute. Cute mo ba? Sobrang cute. Amen. Manalangin ko po, doon sa mga mag-asawa, bigyan kayo ng Panginoon ng maraming anak na sobrang cute. Amen. Alam mo, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, para kang ipapanganak muli. Para kang ipapanganak muli sa kaharian ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. And you are so cute in the eyes of the Lord. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, oy, ang cute mo. Ang cute mo talaga. Sobrang cute. Hindi acute ha. Iba naman yung acute. Pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, muli kang ipapanganak sa kaharian po ng Diyos, sa tahanan ng Panginoon. At kapag tinanggap mo ang Panginoon, tuwang-tuwa sa iyo ang langit.
Nagpapalakpakan ang laksa-laksang anghel ng kalangitan dahil ikaw na dating makasalanan ngayon, nagbalik loob sa Diyos. Amen. Jesus said in His word, John 3:3, sabi po ng Panginoon, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Hindi ka daw makakasumpong, hindi mo daw masusumpungan, hindi mo daw masisilayan, hindi mo daw makikita ang kaharian ng Diyos hanggat hindi ka na ipapanganak muli. Kailangan mong ipanganak muli. Ang sabi po sa verse 5, Jesus answered, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Kanina sabi, hindi mo daw makikita. Ngayon sinasabi, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka na ipapanganak muli. Pakisabi sa katabi mo, kailangan ma-born again ka. Kung gusto mo makita ang kaharian ng Diyos, kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo ma-born again. Well, ano ibig sabihin ng born again? Born again is not a religion. Born again is not a denomination. Born again means new life in Christ Jesus. Pinaliwanag po ito ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:23. Ang sabi doon, you have been given a new birth. It was from a seed that cannot die. That seed is the Word of God. Yung po pala ibig sabihin ng born again, hindi po pala ito pagbabago ng relihon o sekta. Ito po pala ay pagbabagong buhay. Kaya lahat daw po ng nais makakita, makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ipanganak muli. Kailangan masumpungan ang pagbabagong buhay. Alam niyo, ang galing ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon. Si Lord napakatalino. Hindi natin mabubudol ang Panginoon. Hindi natin siya madadaya. We cannot deceive God. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Ang isang tao na talagang nagsasabing tinanggap niya ang Panginoon, meron siyang bagong buhay. Meron siyang bagong buhay. Kapag tayo po ay humarap sa Panginoon sa Judgment Day, hindi ititignan ng Diyos kung gaano karami yung natulungan natin. Ang titignan ni Lord, meron ka bang bagong buhay? Paano mo malalaman ng isang taong tumanggap sa Panginoon? Simple lang, kapag may bagong buhay siya. Kapag na-born again siya. Tingnan mo yung katabi mo, na-born again na ba? May bagong buhay na ba? Ilang percent? 5% pa lang? 10%? Ilang percent man yan ang mahalaga? Patungo na yan sa bagong buhay. Palakpakan po natin si Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Huwag po kayong malungkot. Huwag po kayong ma-stumble. Huwag po kayong matisod. Kapag halimbawa, nakakakita kayo ng tao na tumanggap sa Panginoon pero grabe, bakit ganun? Walang pagbabago. Huwag po kayong matisod. May pagbabago po, hindi mo lang nakikita. Baka masyado kang perfectionist lang. Gusto mo talagang banal na banal. Wait ka lang. Intayin mo. Intayin mo yung glorification of the church. Intayin mo ma-rapture yan. Makikita mo na ang perfection sa Kanya. Kung minsan may mga tao para bang pag nakakita ng mga kahinaan, mga pagkukulang sa isang Kristiyano, para bang na-stumble sila, nadi-discourage po sila. Pinanghihinaan sila ng loob. Bakit ganon? Di ba mga Christian yan, mga tumanggap sa Panginoon? Bakit? At may mga tao minsan, sa sarili nila, doon sila nadi-discourage. Lord, bakit ganito? Wala akong pagbabago. Tinanggap na kita pero parang wala pa rin. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 4:16? Therefore, we do not lose heart. Huwag kang panghina ng loob. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, darating yan sa'yo. Ano pong sabi diyan? Though outwardly
We are wasting away. Ang ibig sabihin niyan, sa ating panlupang katawan, sa ating panlabas, kumukupas. Tumatanda tayo. Sino dito hindi tumatanda? Buti pa kayo. Sana all. Pero, paglipas ng panahon, talagang tatanda tayo. Lumilipas po ito. Itong ganda, itong kagwapuhan. Pakisabi sa katabi mo, lilipas yan. Lilipas yan. Ang sabi ng salita ng Diyos, though outwardly, itong physical, tumatanda, kumukupas. Pero ano po sabi ng salita ng Diyos? Yet inwardly, we are being renewed day by day. Sabi doon, yung kalooban natin, yung ating spirito, yung ating puso, patuloy na binabago ng ating Diyos. Patuloy na hinuhubog ng Panginoon araw-araw. Ang tawag po namin dyan, progressive sanctification. We are being sanctified, we are being cleansed by God. Tayo ay Kanyang binabago at patuloy pong babaguhin hanggang sa maging kamukha ni Kristo. Amen! Maniwala ka, kapatid. Kung talagang tinanggap mo si Kristo sa puso mo, change is coming. Bagong buhay ay darating sa iyo. At kung nananalig ka sa salita ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo saglit. Pastor, paano ko po mararanasan ang pagbabagong buhay? Ano pong sabi diyan? Life without Jesus. Life without Jesus, malulunod ka. Nakakalunod yung buhay na wala sa Panginoon. Tama po ba? Malulunod ka sa bisyo, sa kasalanan. Malulunod ka sa kadiliman, sa kalungkutan. Pero life with Jesus, tingnan mo yung life with Jesus. Nagpo-float ka lang. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ang nagsisilbing salbabida mo. Nagsasalba sa'yo. Nag-iingat sa'yo. Nagpapagaling at nagbabago ng iyong buhay. Pastor, pakisagot po, paano ko mararanasan ang bagong buhay? Bigyan niyo lang po ako ng ilang saglit. Ang sabi po dyan, number 1, accept Jesus as your Lord and personal Savior. Ngayon na po, right now, right here, bago mahuli, before it's too late, ang sabi dyan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Alam niyo po ba, may mga tao ginagamit na alibay. Ayoko na po, may religion na ako. May relihon na po ako, ayoko na pong makinig sa Bible study. Alam niyo po, alibay na lang yan. Ang totoo, ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Kasi once na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, siya na boss, siya na masusunod, siya na master mo. Hindi ka nagbabago ng relihon dito. Some of our members are still Catholic. Some of our members are still Protestant. Pag sinabing ecumenical church, hindi po pinag-uusapan dito relihon. Ang mahalaga sa atin, yung tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon talaga natin at tagapagligtas. Once na tinanggap ng tao si Kristo bilang kanyang Panginoon, bilang kanyang boss, susundin niya, paglilingkuran niya, change is coming. May pagbabago. Amen. Paano pa po natin mararanasan ang bagong buhay? Put off your former way of life. Ephesians 4:22. Ano pong sabi? Basahin natin ng malakas. To put off your former way of life, your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Kapatid, put off your former way of life. Ano po ibig sabihin nito? Hubarin mo na yung maruming buhay.
Pakisabi sa katabi mo, hubarin mo na yan. Hindi na bagay sa iyan. Kapag marumi na po yung damit, ano pong dapat gawin sa maduming damit? Laban mo. Huwag mo na itapon. Pero kailangan mo siyang hubarin. Kasi kapag isusuot mo yung maruming damit, hindi ka magiging mabango. Tama? Pakisabi sa katabi mo, oo nga, namin nga kita. Mga kapatid, sa harap po ng Diyos, kung nais mo talaga ng bagong buhay, sabihin mo, Lord, hinuhubad ko ngayon ang luma kong buhay. Ang buhay na magulo, ang buhay na puno ng bisyo, ang buhay na puno ng galit, ang buhay na makamundo, Lord, hinuhubad ko ito. Ano pa po ibig sabihin? Ano pa po ang paraan para maranasan natin yung pagbabago? Ito na po pinakahuli. Pakisigaw po, stay in fellowship. If you want to experience new life in Christ, huwag kang lalayo. Pakisabi sa katabi mo, tapikin mo ng malakas yung may tunog. Huwag kang lalayo. Huwag yung kung saan-saan ka nagpupunta. Stay in fellowship. Huwag yung pa-absent ka, pa-late ka, huwag kang pa-importante. Stay in fellowship. Manatili lang tayo dito. Magpalakasan tayo. Maghahawaan tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, hahawaan kita. Hahawaan kita, hindi virus, kundi yung alam ng aking paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Pwede po ba tayong pumikit saglit? Panginoon, sa oras na ito, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba. Salamat dinala mo ang aming mga paa sa lugaring ito at naka-fellowship po namin ang mga kapatiran namin. Salamat nakasama namin yung mga kapatiran namin at nakasusumpong kami ng palakasan, alab sa pananampalataya. Panginoong Hesus, ikaw ang aming pastol. Patuloy mo kaming baguhin. Ituwid mo kami, Panginoon. Kapag may mga nakikita kang hindi dapat sa amin, ikaw na pong bahala sa amin. I-correct mo kami, i-rebuke mo kami, itama mo kami, hubugin mo kami hanggang sa maging kamukha mo kami, O Diyos. Hanggang sa ikaw na, Panginoong Hesus, ang makita sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo may pag-asa. May bagong buhay. Salamat, Panginoon. Ito man ay hindi man biglaan, kundi patuloy po namin itong mararanasan. Sigurado kami, Panginoon, na kaming mga tumanggap sa iyo, tunay na tumanggap sa iyo, nananahan ang banal na Espiritu sa amin, ang pagbabago ay patuloy naming mararanasan. Salamat. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus, for your word. Sa pangalan ni Jesus. Amen.